Pinili ka hindi dahil perpekto ka, kundi dahil kailangan ka. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, May 14, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Matias, Apostol. Sa buhay, may mga tanong tayong tahimik na itinatanong. Pinili ba talaga ako? Sapat ba ako? Bakit ako? Mas nararamdaman natin ito kapag mabigat ang responsibilidad. Hindi sigurado ang sitwasyon. Pakiramdam natin kulang tayo o hindi handa. Pero malinaw ang paalala ng Diyos sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Ang Diyos ay pumipili ng ordinaryong tao para sa mahalagang misyon. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 1, verses 15 to 17 and 20 to 26, pagkawala ni Judas, may bakante sa 12. Ano ang ginawa ng mga apostol? Hindi sila nagmadali. Hindi sila pumili base sa kasikatan. Sila ay nanalangin. Nagtitiwala sila sa Diyos. At si Matias ang napili. Ano ang napapansin natin? Hindi siya kilala. Wala siyang spotlight. Tahimik lang, pero tapat. At bigla, tinawag siya. Pinili siya. Binigyan siya ng misyon. Ito ay paalala sa atin. Minsan, hindi ka napapansin. Pero, hinahanda ka na. Minsan, hindi ka kilala. Pero, handa ka na pala. Sa buhay sundalo at sa mga nasa serbisyo, maraming trabaho ang paulit-ulit. Walang recognition. Tahimik lang ang serbisyo. Pero tandaan, nakikita ng Diyos ang katapatan mo kahit walang nakakakita. At darating ang panahon, ikaw naman ang tatawagin. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 9 to 17, malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ibig sabihin, hindi aksidente ang buhay mo. Hindi aksidente ang pagiging sundalo mo. Hindi aksidente ang assignment mo. May layunin ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Pero ang paalala ni Jesus, manatili kayo sa aking pag-ibig. Mag-ibigan kayo. Ibig sabihin, hindi lang sapat na magaling ka sa trabaho. Mahalaga rin kung paano ka makitungo sa iba. Sa araw-araw, sa kampo, sa opisina, sa operasyon, sa bahay, sa pamilya. Kaya tanungin natin ang ating sarili. May respeto pa ba ako sa kapwa ko? May malasakit pa ako? Pinipili ko ba ang tama kahit mahirap? Dahil ang tunay na lakas ay hindi lang sa tapang, kundi sa pagmamalasakit. Kaya ang ating pagdiriwang at mapagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng 3 bagay. Una, pinili ka kung nasaan ka ngayon. Hindi aksidente ang assignment mo. May purpose ang kinalalagyan mo. Kahit mahirap, simple, walang nakakakita. May dahilan kung bakit ka nandoon. Pangalawa, mas mahalaga ang katapatan kaysa kasikatan. Tulad ni Matias, hindi sikat, pero tapat. Kaya gawin ang tama kahit walang nakakakita. Pangatlo, bahagi ng misyon ang pagmamalasakit. Sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Hindi lang sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na paraan. Sa pag-intindi, sa pagpapatawad, sa pagiging maayos sa kapwa. Ang pagmamahal ay araw-araw na misyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa pagpili mo sa amin. Kahit hindi kami perpekto, tulungan mo ang aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo na maging tapat kahit sa maliliit na bagay. Turuan mo kaming magmahal, lalo na sa gitna ng hirap at pagod. Gawin mo kaming handa sa anumang misyon na ibibigay mo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Mateas, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.